Amen. God is good. All the time. And all the time. God is good. Salamat sa Ginoo. Naging ng live, no? So, salamat sa Ginoo sa iyang pagkamay. Lugay na ito gusto kang tao ni Kuhan. Eugene. Ikanta na ganyan karon. Hindi siya gingon nga. Karos ano to katahon. So, salamat sa Ginoo. We are now in kuha na tanong. Apit na ta mahuman na po ting bulana. No? And salamat sa Ginoo nga siya nag-sustain sa mga kasakanan to. Amen ba? Amen. So, this time let us continue sa ato ang pagkumalandong sa pulong sa Ginoo. Atong adamon, atong tagsatagsa ng mga una-una o kasing-kasing. As we open our Bible in the book of Matthew chapter 20, verse 28. Let's all stand in respect to the Word of God. Matthew chapter 20, verse 28, it says, "Just as the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many." Let us bow our head as we pray. Lord, salamat din ang kabuntagon as we ponder upon your word. We pray that you're going to open our hearts, give us a teachable heart, Lord, and welcome your Holy Spirit to help us understand your word. Thank you, Jesus, nga samtang kami Ginoo mga pumalandong si mong pulong. Salamat sa inyong presensya mga padayon sa pagpataliwalag ng kanana. In Jesus' name we pray. Amen and amen. We're still in our topic this month about established to serve. And team pala, atong team for this month. And this time, I will be talking about the King who come to serve. No? Pag-anhi sa ato ang Dios aron mag-serve kanato. No? True greatness, true servanthood. No? Ang tinuuray daw nga greatness na sa pag-serbisyo nga sa uban. That's why our verse tells us that for the Son of Man did not come to be served, but to serve and to give His life as a ransom for many. So, sa kalibutan, what does it mean to be great? No? Unsa man para kanato ang mahimong halamdon dili sa kalibutan, no? Gitudloan ta niini samtang mga bata pata, gitudloan ta sa ato ang sa konsepto sa kalibutan about greatness is, di ba? Tudloan ta nga magkaroon ta o tag-as nga grado, di ba? Mahimong tang successful sa atong kinabuhi. Unya, greatness to this world is mga taong mag-respeto kanimo, no? And na kay ma-reach nimo ang higher position of influence. Mo na ang greatness din sa kalibutan, no? Mubitaw na lang kung na mga inila nga tao niya i-welcome sila kana yung katapusan na gid sila i-welcome, no niya. Nagig sila grand entrance, di ba, kasagaran sa mga influential na mga katawan. There's nothing wrong about wanting to be the best or mahimutang maayo din kalibutan. But the problem comes when atong i-define ang greatness diha sa kalibutan ng mga pamaagi. No? So, ang greatness diri sa kalibutan kay magkaroon ta o higher position, no?
And diri sa kalibutan, ang konsepto sa greatness is ikaw ang ginaserbihan. No? Daghang mga tao ang magserbi kanimo. Importante ka sa katilingban. But Jesus introduced different kind or ginipay ni Jesus nga ang greatness is sa iyahang definition is dili pareha sa definition sa kalibutan. Jesus said in Matthew chapter 20 verse 26, ingon siya, whoever wants to be great, he must be the servant of all. Kabaliktaran yun, no? Dili sa kalibutan, sa konsepto sa greatness, samtang atong tan-awon ang ehemplo ni Kristo, no? The world says kinahanglan daw ta mo rise above others, kinahanglan ta mo labaw ato sa uban, mo na konsepto sa kalibutan. Pero ingon ni Jesucristo diha sa konsepto ni Jesus Christ, ang greatness is you need to lower yourself and serve others. Amen? No? So, ang greatness sa kalibutan, kinahanglan taas ka para mahila ka. Pero si Jesus nag-ingon, ang tinuoray nga great is ipaubos ni may mong kaugalingon o serbihan ni mga uban. No? The world measure greatness as position, by position. No? Kanang kung sa uniform term pa, kanang sa kanya mas taas ni sa koa nasa kung nila din ako magawas. Seniority. Muna siya ang definition sa uniform. Di ba? But Jesus measured greatness by obedience and humility. Amen? Are you excited? As we study this lesson about ato ang pag-serve nga sa Ginoo. If we look at the background of this verse in Matthew chapter 20, verse 28, before Jesus said this word to His disciples, na argument din ang hitabo, no? Nga si James and John wanted a special position sa kinira ni Kristo. Maningon sila nga, sa dihang na si Jesus Christ ngadto sa layo, hiningunin sila nga, gusto jud ko nga na ako maglingkod sa tuon ni Jesucristo. Niya, ningon ko rin isa nga, ako po gusto ko sa right side ni Jesus Christ. So, nani nga argument, kung atong tanawon ang background ni nga story, no? So, gusto sila o special position in the kingdom of God. They wanted beside Jesus, no? To have authority above others. Gusto sila na mainila kaysa uban. Si James and John. Other disciples became, ngayon po silang nasuko, no? Dili man siguro tungod kay dili sila mapahimsanon, kung dili gusto sad sila niyan to nga posisyon. No? So, the focus, kung atong tanawon, ilahang gi-focus ang ilang kaugalingon kung kinsa gyud ang mas labing labaw. Kung kinsa ang mas naigapong posisyon, no? O kung kinsa ang mudawat o dungog. No? Sa atong makita, kini siya tinuray ng mga mangitabo usahay sa kinabuhi Kristohanon. Di ba? Even gani, sa time ni Jesus Christ, nag-argue ang mga disciples iyang sumusunod. Tungod kay, nindot manggid no kung naatay kanang posisyon, no? Naatay honor, naatay authority above others. But Jesus corrected them. Gi-corrected sila ni Jesus Christ. Niini nga pagsabot, no?
He showed them that the kingdom of God operates differently. Yung ipakita na lahi ang inarian sa Diyos. Si Kristo wala niya para mag-build up sa iyang throne diri sa kalibutan. But He came to carry the cross. Amen? Wala niya si Jesus Christ. I-check niya ang mga disciples, wala ko miyanli para mag-build up ko sa akong trono, mahimo ko mainilang ako ang hari sa tanang hari, ang Ginoo sa tanang Ginoo. But iyang ipakita, pinaagi sa iyang ihemplo ang pagsilbi, pinaagi sa pagkarga sa iyang cross. Mamita makita, gi-encourage ni Kristo, ipahimangnuan, pinaagi sa pulong sa Diyos, na kung musunod ka kay Kristo, you must take up your cross and follow Him. Kanya i-indicate dito sa Bible, indicate dito sa mga bersikulo, it's a daily habit. Nga talon, pasano na to atong cross, unya mo sunod ta kang Kristo. He that come by asking, who will serve me? Wala niabot si Kristo sa kalibutan yung namutan na, kinsay mo silbi ako? Kaya ako baya ang hari, sa hari, nagbuhat sa kalibutan. Wala siya na, no? Pero He came by saying, I have come to serve you. I have come to seek and serve what was lost. Kung atong tanawon, matakil na ito nasunod ng mga versikulo. Kung atong tanawon, ang kasinsero ni Kristo sa pagserbisyo, nabisan pa iya ni kalimutan ang iyahang trono aron sa pagserbisyo sa matag usapan nato. Pagpasan sa iyang cross o pagsakripisyo sa iyang kaugalingon para sa matag usapan nato. Challenge kayo sa to, kita gamay lang galing mga hardship nga itong masinati samtang nata din sa kalibutan yung mag-serve sa Ginoo. Matandog na dayon ta. No? Usahay mangluod na dayon ta sa Ginoo. Usahay ma-discourage na dayon ta sa atong pagpangalagad sa Ginoo. But let us look at the King who come to serve us. Amen? He forget His throne and serve us. Amen ba? Ikaw gisilbihan, ako gisilbihan sa Ginoo ang makaangkol ka sa kinabuhi nga walay katapusan. Ano na ito kabutan na atong matanaw niya versikulo. No? First is Jesus is the King who choose humility. Si Jesus sa kahari, Ginoo sa tanang Ginoo, pero nagapaubos siya sa iyang kaugalingon. In Matthew chapter 20, verse 28, it says, the Son of Man did not come to be served, but to serve. Wala siya niyanhin para serbihan. No? Think about this. Jesus is the Son of God. He created the heavens and the earth. Diba? Ibuhat niya tanan. All the angels, the creator, and the creation, worship Him. Diba? Kung atong tanawon ang pagkahalangdon o pagkadako sa Diyos, pwede na itong namaya igsoon. Diba? And even the Isaiah defined it that kana kung atong pagkamatarong is just a filthy rag, our righteousness is like a filthy rag in the sight of God. Dako jud kay na ang diferensya igsoon. Gamhanan ug balaan ug halangdon ng atong buhit nga Dios. Pero He's the King that choose to serve us. Amen? No? Everything belongs to God.
In John chapter 1 verse 3, it says, through Him all things are made, without Him nothing is made. No? Without Him, kung wala siya, wala mabuhat. Wala mabuhat. Wala ang kalibutan. Kagikan pa lang sa sinugdanan mauna siya ug hangtod sa katapusan. Amen ba? No? Anyone deserve to serve Jesus? Amen ba? Tungod kay siya ang hari sa tanang hari, ang Ginoo sa tanang Ginoo. But when He came to this earth, He did not choose to live a comfortable life. Nainom siya nga, mauni ko, ako rin nagbuhat aning mga butanga. But He chose to have humility. He humbled Himself. And if you look at Philippians chapter 2, verse 6 to 7, being in the nature of God, He did not consider equality with God. But He made Himself nothing, taking the very nature of a servant. Kung atong tanaw mga kaigsunan, this is the concept of servanthood. No? Mao ni ang itudlo sa Ginoo sa ato about sa pagserbisyo sa Ginoo. Nga dili kita magtan-aw sa unsa. Kita. Kung dili sama kang Kristo, atong ihatag ang atong kaugalingon aron sa pagserbisyo ngadto sa uban. Amen ba? Muday ni ang tinuoray nga prinsipyo o tinuoray nga konsepto diha sa atong pagserbisyo nga sa Ginoo. Jesus left the glory in heaven and entered into kanagong iyang isudlan ang pinakaubos nga posisyon ni kalibutan. The king become a servant. Sa storya na natin sa karang makita na no, sa mga teleserye or sa mga movie. But tinuod ni ipakita ni Kristo sa matag sa kanato for us to do the same in serving the Lord and serving others. Kaya saan na niya ang ikuman sa Ginoo sa matag sa kanato? You need to serve God with all your heart, mind, soul, strength, and everything. And serve others as you. Pakita sa nato ang pagserbisyo sa umat sama sa pagserbisyo nato sa Ginoo. So if we look at the tackle ni last Sunday, no, in last ng mga Sunday nga itong iskutan ng topic, but I would like to ako gamiton ni nga mao nga ihemplo ang ipakita ni Hesus Kristo in John chapter 13 that He washed the disciples' feet. And I would like to note this verse that ingon siya, you, Lord, your Lord and teacher had washed your feet. You also should wash the feet of others. Ingon si Hesus Kristo, diya sa John chapter 13, verse 14, nga ako, inyong Ginoo o inyong magtutudlo, naghugas sa inyong mga tiil. Busa, mahimo usad na hugasan ninyo ang tiil ngadto sa uban. Ito doon sa ipakita ni Hesus Kristo ang ihimplo nga rin kanato in terms sa pag-serve. Sa mas kaingon, sa unang panahon, dili basta-basta ang paghugas sa tiil sa usa ka bisita. Kaya nga naman sa unang panahon, ang ilang journey is lagyo ang ilang journey, ang ilahalang ginagamit mga donkey o ilahang tiil. Kung dili man na all the time ka nagsakay sa imong kabayo o sa imong donkey, kinahanglan mo ka mubaktas. Kunya ang mga dalan kaniadto, mga abog yun.
So, ilahan na yung custom, ilahan na yung buluhaton, na somebody will come to their house, their servant will wash their feet before they enter. So, trabaho ko din siya sa ulipon. Yung maghugas sa tiil sa ilang mga bisita before musulod sa palimanay. No? Pero si Jesus Christ, yan yung ibuhat sa iyong mga disipulo. No? Nindot kayo tanahon bitaw na kita na atay willingness to serve ngadto sa uban. Nga mo sakripisyo tas tong kaugalingon para sa pagserbisyo ngadto sa uban. No? Na-admire kay na po tong kasang bitaw no nga ay washing of feet na pa-remind sa ato na pagsulod sa kaminyoon, kinahanglan magserbisyohay sa usaos. Aron mahimong successful ang kaminyoon. Tama! Inuod ni siya nga dapat na itong i-apply sa atong tagsatagsa kamay kinabuhi. No? So, si Kristo sa mas kaingon, usa siya kahari, usa siya ka magtutudlo, usa siya ka Ginoo, but kneel down and wash the disciples' feet. Because he wanted to show that isip kita ng mga Kristohanon, kita ng mga magubuhat sa Ginoo, we are asked also to do it before the Lord. Amen ba? Kinahanglan sa kumuserve na ito sa upa. Kinahanglan sa kumuserve nga ito sa akong isip kayo. Amen ba? In application to this, sometimes we think service is only for people na naay mga title. No? Pastor, leaders, mga ministers, workers sa church. Usay atong makita atong ang konsepto sa atong kinabuhi nga sila lang ang pwede mag-serve. Okay? Kan si pastor dapat siya mag-serve na siya kay pastor man na siya. Or leaders man na sila dapat sila gid ang mangunang serve. Sometimes ingon ana lang ang ato ang mindset. We exclude ourselves sa pagpamuhat. No? But Jesus showed to us, to the believers, na kita gitawag aron sa pagserbisyo sa uban. Amen ba? In a very simple way. Sa tanan na itong mga pagabuhaton, we must serve. First, at home. Yes, itong panimalay, pwede kita makaserve. Amen ba? Isa ba'y mama din kayaw-yaw ng yapon sila mga baluhan doon, may hope, amen. Hindi nag-amen, Ginoo. But you can serve in a little things, di ba? Sa panimalay, mga bata, mga kaanakan, silbihin yung mga ginikanan. No? Ay, kaya mama naman ng buluhato ng magtimpla o kape kay papa, makunta. No. You know what ba? We can serve by helping without being asked. Isa makapoy kayo sa trabaho, hindi ka po, pwede mas palay, laway nilungag, daw. Yan, yung mga anak, daw, kaya nag-cellphone lang. Lamihan, ipus-pus ang kaniro, no? Tinood. Lamihan, ipus-pus niya, kanang ito, exhausted na kayo ka sa work. Okay, naglamba-lamba ka, makagulang, mag-dribble, bang, 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 bang. Yung pag-abot mo sa balay, kadali naman ito aning nga trabaho, nung ano mo kong ginabuhat. Lumiyan ginipus ko sa galiro pero di nalagyan ba kayo. Kung gusto ko guling, ginhawa na natin ako, ay, Ginoo, tabang, mga langit. Tinuod, we are out to serve. Hindi na kailangan na ingon ta, dapat no, sa magservisyo, no? Marunong sa mag-asawa kita, no? Ayun na
Kung sa'yo kinahanglan niyo mo, yung kinahanglan ng isang bulang lagi. Hindi na kinahanglan istoryahon eh. We need to serve. Amen? Kaya gano'n nyo kung ang atong kasing-kasing yun, in tune bitaw niya sa pagpamuha, we are willing enough, even dili tayo istoryahon. Di ba? Kung willing mo serve kay pastor, kung willing mo serve sa Ginoo, there are many ways to serve the Lord. Di lang kinahanglan na, pastor, wag ko kabalo sa kong buhaton. Naagitay dapat buhaton, kaya nga naman, itagaan mo ito sa Ginoo, kaalam mo itagaan ka talento sa Ginoo mamuha para kaniya. No? Dito sa balay, mga kabataan, serve the Lord at home. Glorify the Lord at home. Amen ba? Di lang din sa simbahan yung mga kay ta. Mugas na din sa simbahan, niya, utong-utong sa Israeli pastor. Tama ba? Di lang din sa simbahan, oy. Dito mo siyang balay. Amen ba? Unay pinunon ay nahidaya ang pinunon. Pila sa pagway ka. Report, pastor. You know what, no? No? We need to serve the Lord at home. Rich, kinahanglan ba na ay pagrespeto sa mga tag-usa sa panimalay? No? That's one way of serving. No? Showing patience to our members of the family. Amin ba? Ika na nga in church, by helping the ministry, encouraging others, using your gifts. Sa Sunday school, hisgutan na ito na importante yun yung butanga. Eh kung di na ito may bawal ang atong gasa, maglingkod-lingkod na kita, o musabi-sabay na kita kung asta padulong. No? Pero kung kabalo ka, you are firm enough and you understand your purpose, then bisan pag-unsa ang manghitabo, umuhat yun ka. Amin ba? No? Dapat hibaw na to ang atong dapat buhaton para sa kahimayan sa Ginoo. Kaya nga naman, pwede mo ito ma-mislead. Kaya tanaw, kung labi na mo tanaw ka sa upan, kung ang isda ito mo tanaw siya sa langgam, na pati yung ninduta ka ay naglupad-lupad dito sa kahanginan, gusto sa tiyang mulupad, pero naamagin siya dapat sa tubig lang, ulangoy naman din siya. Diba? So, we need to use what God has given us to serve our church. Amen? Pangatanong takalala ba kayo ibuhat sa simbahan? Maingon yung mga mogil na yung dapat ang water. Or chilang ta. Okay lang. Like must go on. Diba? Dili. Eh kung wala tayo gibuhat, para sa buluhaton sa Ginoo, wala na-build up ang body ni Christ. Because you have something in you that you can contribute to the body of Christ. Amen? Mo ginagipahimang ni Paul na naatay isa ta kalawas ni Kristo nga naay mga membro, naay mga part sa lawas ni Kristo nga everyone will do it. That's why gi-remind ni Paul nga dili kay pwede may ang mata nga maghinambog sa kaugalingon nga siya ang mata, kasi siya ang mata. Di ba? Di pwede maghinambog ang tiil kay siya ang makalantaw. Kung dili, this is a joint effort. Amin ba? All of us will work together to serve the body of Christ. Amen? Kaya kung kita na mamuha para sa kaymayan sa Ginoo, there will be victory. There will be fruitfulness. Amen? So diha sa lawas ni Kristo as a church, we need to serve the Lord with everything that we have. And lastly, everywhere, show kindness, helping to someone who struggle, and be a blessing. Si Pastora, pag kumanyagwali atong Domingo, na-notice na kung ayaw yung i-apply, ay mo help na sa uban ay
naghunong ni sa traffic light na inangayon, yung Richard Piso. Kaya basig mingon ko ba, ingon ra pagkaganinahan na maghatag sa mga nanginahanglan, basig mingon ko ah. Wala ko bugaban na, ayaw kay i-apply niya. Ako kay dili ko naghatag, kay uban ko kay marag, bawal ba ako na namatay lo, anak diri sa Davao. Kaya basig ma-disgrasya noon. Wala ko naghatag, anak-anak ikaw, wala. Siya lang, ikaw mo din siya ukap kay nag-i-apply ka ba? Sa Ginoo. The point there is that whenever we have opportunity, naman ko tayo naasa ato ang mawala sa uban. Amen? Makita ngayon natin no, kanang sa mga reels good, kanang may mga social experiment na ginabuhat ang uban sa social media. By helping them, di ba? Makita na to, kung tinumuran kita na ay willingness na mo serve, genuine na natong pag-serve. Malipay ba? Amen ba? No? Muna ang service, it's a small act, pero it reveals the big heart of God. Gabay lang na. Wala actually nag-require ang Ginoo sa tuwa sa pag-serve o kanin. Mugid ang standard sa itong pag-serve. No! Ang gi-require sa Ginoo sa tuwa is kinahanglan ta mo buhat sa unsang masa. Gitawag ta sa Ginoo sa pag-serve. Amen? No? As our reflection on this, do we serve because we love Jesus or only when people notice? Nag-serve ba ta kay nahigugma kita sa Ginoo or mag-serve ta kay makita sa uban? Labi ugod mo no kanang naayo mo appreciate sa tuwa mag-serve ta, di ba? Makita sa uban, ay kanindot ito namit gali. No? Pero usahay mo na lang atong motivation ba? Mag-serve ta so that other people can recognize na natainan. No, serve because we love God. As what God gibuhat sa pagkinabuhi, mauna na mo-serve na natin sa upan. Amen ba? No? Kitsa may wag ipanalanginan dere. Kitang tanan ipanalanginan. And we have all the reason. Di ba? Natay tanan, natay rason nga magpasalamat sa Ginoo. Bukod lang gipahinumduman ta sa Ginoo nga kung unsa imong gibuhat niining mga naa sa pagkinahanglan, sama ra gibuhat nimo sa ako. Eh nga naman, di panalanginan ta sa Ginoo, wala na si Jesus karon atong balikan sa panalangin. Imo to makita. Pero ang gusto nga emphasize ni Jesus Christ is that do unto others also. Gibuhat nimo sa gibuhat na nimo sa ako. Di ba? No? That's why we need to be careful on this. Kung sa atong gibuhat sa ubanan, golden rule na siya. Gibuhat nato sa Ginoo. Amen ba? Muna nga, every words we utter, we need to be very careful because we're doing it for the Lord. Kung matingala ta ng uban, grabe na kayo, dali lang kayo maka-istorya, maayo lang kayo makaunsa sa isig katawa. Huwag yun na una-una, magkana dahil istorya niya sa Ginoo. We need to be responsible. Amen? Because everything we do, bounce back from muna ko sa ato. Tama ba? No? Kung sa'yo gibuhat si mga asawa, aling ka na sa iyo. Amen ba? Mga bana, ikini manubag sila. Gamitan ng tagpahiyong-pahiyong ba? Di ba? O mga asawa, kung sa inyo gibuhat sa inyong bana. Di ba? So, ibalik lang ko niya nga word kanon na ginaingon, hindi ko magsawa ani sa pagpahilom sa mutag usa ka nato. You're not responsible of what others do to you, but you're responsible of
what you do to others. Bahala na kung sa gibuhat na sa imo. Sila mo na ganat. Pero kung sa imo gibuhat sa ila, that's the responsibility na lumusulod sa imo. Ayan ba? No? Bisa kung sa paglait sa uban, wala tayo pakialam mo na, mabili ko na sa tuwa, ilahan na ang balik. Pero kung sa atong ibalos sa ilang ibuhat sa tuwa mo ng dangerous. Kaya usahin mo kung ang tao, kung masakitan ka, mabalos din tayo, natural reaction sa tao. Di ba? Yung mga nalala, ikaw, sir! Yung mga nalala. No? Mura po, mga nalala, makita din na ito. Pagitaan din na itong daghang sa'yo. No? Ino na kaya, sa disan na kaya itong asawa, kita na rin sa'yo na ito, nagkagayo. Muna, rin na lang tanong sa Jess. Lewit ako dyan. Second, Jesus served by giving His life. As the King of Kings and the Lord of Lords, Jesus served by giving His life. Ingon din sa itong verse 28 na gihapon. And He gave His life as a ransom for many. Jesus' service was not only shown through what He did, it was shown through what He gave. Tama ba? Dili lang makita ang pagpamuhat sa Ginoo, dili lang makita sa unsa ang iyahang ihatag. Bakos mo pagbisaya. It not shown through what He did, unsa iyang gibuhat eh. Matulungan ko. Kundi sa unsa ang iyang gihatag. Usahay na alam ko tayo ipangbuhat no, ibuhat na ito kaya napugusta. Diba? Like the example of Jesus when He set up the in front of the treasury dito sa temple. Kita niya ang uban, ang hatag silang mga bahan, di, tungkol kay sobra na. Pero na isa ka widow nga, sinsilyo dito, marag ka na kita sa mga hatag, 20 na atang kwarta, kumutong nito maayo. Ayan, ito ni ulog. Pero sa giingon ni Jesus Christ, mas bulahan din. Di na pasabot nga, gibuhat nato ng mga butang na usay okay na. Pero usay ang nga nang gibuhat nato na ito mas importante. Di ba? No? Eh pwede ba ito mabuhat yun? Para pa-impress lang ta. Oh, I'll be capable of doing this. Sisiw lang yung mga butanga sa I can use my power and authority and connections. Connections. Diba? Pero, ang rason nga ito ng ibuhat, mo ito pinaka-importante ang cost. No? Muna ang pag-serve sa Ginoo, dili ka ng ahay-ahay kaayo. Lagi sakripisyo. Amen? Kaya bisan pagani si Kristo, na hari sa mga hari, kinabuhi niya ang gihatag. Amen ba? No? He gave His time, His strength, His compassion, and His life for all of us. Amen ba? What does it mean to be, kung sa'yo kung pasabot ang ingingon ni Iso Kristo na rin, that a ransom for many. Kaning ransom is a payment made to set someone free. No? Gibayaran ka sa Ginoo. Imagine someone is trapped, kita na natrapta tungod sa sin, tungod sa mga di maayo ng mga buhat, pero si Iso Kristo gihatag niya yung kinabuhi aron mapagawas ta sa kasalanan. We are destined unta to suffer loss because of our sin. Pwede yung kita mawala, pwede yung ta masilutan,
Kita ginuta dapat silutan. Pero si Kristo iyang gihatag iyang kaugalingon. In Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Nakita, kita na nakasala. Pero pinaagi sa gugma sa Diyos, He served us, He gave His life. No? Di man kita maka-save sa atong kaugalingon. Dili ang good works makasave na to, atong achievement, atong relihiyon, atong pagpangalagad sa Ginoo, atong personal effort. Dili gina makasave na to, igsoon. Kanang atong pagsimba, perminti sayo, imigunenta na mas nabaw to sa uban, kay perminti sila malik, kita sayo ta, dili gina makaluwas na to. No? Because we really need a Savior. Amen ba? Jesus come to serve us. In Luke chapter 19 verse 10, the Son of Man come to seek and save what was lost. Mo ginang rason nga gihatag sa Ginoo yang kinabuhi para kita tanan mapahigawas. Amen ba? Mapahigawas sa dili maayo nga mga buhat, mapahigawas sa sala, mapahigawas sa tanang mga dili maayo sa itong kinabuhi. Because we are trapped. Tama ba? No? Momento na ang struggle ni Paul, ingon siya na, gusto ko buhat og maayo, pero ang dautan ako mabuhat. Because we are struggling against ourselves. That is why Jesus Christ served through giving His life as a ransom for all of us, for us to be free. Amen? We have the freedom. Amen ba? Kawas tuntas sala tungod sa gibuhat ni Kristo sa cross sa Kalbaryo. No? The cross was the greatest act of service ni Jesus Christ. Wala kita kipakyas ni Kristo. No? Ang cross mo ay nag-fulfill sa mission ni Kristo. In John 15 verse 13, greater love no one than this, than He lay His life for His friends. No? Gihatag niya ang iyang kinabuhi para kanila. Amen? That's the greatest act of service. Kaya kita mo sulpos kami yun, mulang ingon sa uban niya, muna na imong katapusan. Kaya muna man dito gislaughter doon, kanang giihaw. Giihaw ni mo ang imong paraan ng pagkatao, kay gusto ka mo go into kanang covenant of loving with sacrifice. Kaya walang gusto mong video, ano? Kung una na yun sila atras, ay mo atras. No? Kabahin ginastong kinabuhi. At the cross, Jesus took our punishment so we can receive forgiveness. Amen ba? Jesus experienced separation so that we can brought back to God. Di ba? Putol iyahang connection nito sa Amahan, aron mahimo lang kita mabalik nito sa Dios. Ihimo niyang tulay ang iyang kinabuhi para kita makadawat sa kinabuhi walay katapusan. Amen ba? No? So the meaning of the cross show God's love to us. Romans 5:8, God did not save us because we deserve it. He saved us because He loved us. Amen ba? Palakpakan ito ngayon yan. No? While we are still sinners, Christ died for us. Usahay ito na yung mga pangutanang na maingon mga antod kami sa amin ko mag-serve sa akong husband, Pastor. Ako'y naman nagkaayo ko.
dili naman kay masabtan ni akong bana. Gibuhat naman din akong tanan. Sa ingon, sa pulong sa Ginoo, while we are still sinners, Christ died for us. Wala siya nagtanaw, no nga, kung maayo na ka, kung nindot na yung kinabuhi, kung tarong na ka, sa kapaka servisyohan. Hindi. Sa unsang kinsa na, unsang klase ang pagkatao, willing ka na mo-serve, willing ka na mo-hatag sa inyong kaugalingon. Amen ba? Muna, ang gusto rin na, anong gisudla ninyo? Dito. Dito. God's grace, no? Ang grasya sa Ginoo. Salvation is not something to earn, but it is something Jesus give us. Amen ba? Tungod lang yun sa grasya sa Ginoo. Dili ka takos, pero ang grasya sa Ginoo naghimo ka na itong takos. No? Ang invitation sa Ginoo naghatag sa matagos sa karon ka nato. To come to Him. Amen ba? Kay gihatag na niya ang iyang kinabuhi para mo serbisyo sa matagos sa kanato. And He invite us to come to Him. Amen ba? Sige, kaya dinawan mo mo amen. Last na niyo. Followers of Jesus are called to serve Him. No. Atakil lang nato ni. Gusto na ko i-remind na itong tagsa-tagsa sa kakaugaling. Ang kita nga mga sumusunod ni Kristo, gitawag kita aron sa pagservisyo kaniya. If Jesus is our Lord, then our attitude should become like ang atong attitude susama sa ngayon kang Kristo. Whoever claims to Him, to live in Him, must live as Jesus did. Ingon ang 1 John chapter 2 verse 6. Kung kinsa tong nag-claim na siya nagbuyo kang Kristo, kinahanglan po'y ano sa diya ang kinabuhi ni Kristo. Amen? No? That's why I always say, ang kinabuhi Kristohanon, it's that bed of roses. Dili siya ka ng hayahay. No? Kaya nga naman, na yung mga pag-anto sa bagay ko na buka. Magpasaan na kita sa itong cross matag-adlaw, no? Pagsunod kang Kristo. Kanya, inyong pagkita yung pulong sa Ginoo nga kung magsunod ka ng Kristo, uy, na to sa kinabuhi niya ni Kristo. Sa niyang kitang panahon ni Jesus Christ sa iyang mga disciples, na yung mga tao maningon kaniya, musunod pinili mo, Lord. Kung sa ito ni Kristo, may pang mga milo, may mga bangag ng kapuy-anan. Ako wala mong ganit kaputangan sa kong katulugan sa kong ulo. Emphasize si Jesus Christ na lisod! Tinood! Ano mayahay na mong kayo mga namon? Lisod! Kung akong tinuuray na servisyohan ang Ginoo. Kung atong tinuuray nga sundon ang atong tawag nga na sa Ginoo. A follower of Christ does not only believe in Jesus, but follow what Jesus did. Amen ba? No? So how do we live like Jesus? How do we serve like Jesus? Serve with love. Amen ba? Pagserbisyo nga adunay gugma, service without love is a duty. Di ba? Kung serbisyo daw mawalay gugma, duty lang na. Mura ka na DTR, time in, time out. Tago-tago sa CCTV, pag time out na dayon. No, yung mingunin ka, tomorrow is another day. Maghulat sa retirement. Nga naman, it's a duty. Murag i-survive lang nino ba? Aron mahuman ang adlaw. Pero ang service, diha sa Ginoo, lahi. Amen?
Because He cares. Ingon sa 1 Corinthians chapter 16 verse 14, do everything in love. Lahi Rajul LRG, kung magbuhat ta na naay gugma. Tama ba ko? No? Kanang mag-away ito mas yung asawa, lahi ang tiniplahan ka Pino. Bunda pa siya sa lamisa. Pero kung kanang bitang wapo kay ang mata kating swilo na. Ang kape ba, lahi kayong pagbutak sa kape? Kape ni mo. Kape ni mo? Agi ka lahiyan. Dahil nga ang pag-serve with love. Tinood? No? Kung mag-serve with love, sakay na. Pagdali, good! Diba? Bunal ng sira ba? Diba? Dahil yun, kung naigugma, kung nag-igo ni Kristo na dapat do everything in love. Kung naigugma, nindot kayo eh. Diba? Nindot kayo ang tanan kung naigugma nga naasa atmosphere sa atong mga baluhaton. Di mo nakapuyon. No? Dili yun takapuyon. Mo nang ingon sa Corinthians ba? Nga ang gugma yun kung mo makahari sa itong kinabuhi, nindot yan. Unsa man ang nag-inspire kanimo sa pagbuhat sa Ginoo. Nabay ubano kay they are motivated in rewards. Mo sa muhat ko sa Ginoo pastor kay nabay panalangin. No? Nag-ingon ba ka? Nag-wali ba ka ito? I-bless sa Ginoo ang mamuhat sa iya. Tinuod bang yun? Pero mas i-bless sa Ginoo ang namuhat na ay gugma. Kaya nga naman kung nagapamuhat ka na ay gugma, mabuhat di mo beyond what it requires. Di ba? No? Nga naman yung palitan na bulak malakos ng paguman. Higit mo magod. Di ba no? Tanaw, sumusunod sa yangan ng 700. Kailangan ba na tutulong ka at ilaw? Pahit panigbugas. Amali na wala nagod mo. Kumitsa na itong ako. Kamog yun. Okay. Serve with humility. Amen ba? Tama kita ang how to Jesus serve. He served with humility. Ingon niya sa James, He humbled Himself. James chapter 4 verse 10, He humbled Himself before the Lord and He will lift you up. Amen? Many people serve only when they receive appreciation. But God value humble heart than position or title. True service will be pleasing yan sa Ginoo. Dili kay para manotice ta. Di ba? Ang tinumuray na pag-serve is nag-serve ka para dili i-appreciate. Pero maayo po dili i-appreciate na to, no? Pero nag-warning ang Biblia sa toa nga kung ato daw daygon ang tao sa iyang mga gibuhat, nadawat na daw niya iyang ganti dili sa kalibutan. No? Una, mga asawa, ay lang sa kung pagdahong mga madawat ninyo karon sa langit na lang yung dawatan. Ang appreciation, pabidya rin, ninood naman sila, David Tawin. Dapat, the point is this, our service, we need to serve with humility because di lang ka nang, para kung mag-serve ta aron ma-appreciate sa uban, ayaw. Another thing is serve without seeking recognition. No? Sometimes people serve para lang sila ma-recognize. No? Pero Jesus nagpahinumdum sa tuwa nga
Kung ato tanawan, nag-serve siya, gibiyaan niya yung pagka-hari, pero gireject pa din siya sa kalibutan. Gireject pa din siya sa mga tao. Gilansak pa din siya sa cross. Di ba? Dapat ma-recognize na ugat, ma-recognize ugat sa mga katauhan. Muna ang ibahinom naman sa Matthew chapter 6, verse 4. Nakita sa Diyos ang mga butang atong gibuhat dito sa tago. O siya magaganti, maghahatag o ganti. Wala man siguro na-recognize sa uban. Di mo kayo siguro i-announce ni mo, pero nakita sa Ginoo. Muna itong konsepto sa pagpamuhat sa Ginoo. No? Yung sabihan na mo, ala rin kang grabe po siya, oy. Wala naman nang ka-recognize na akong gibuhat ang tanan. Lain na kayo kinatawa. No? Kasi mo rin ana ba? Pero, unsa ang ingon sa Ginoo? God sees what you do in secret and He rewards you according to what you have done. Amen? Dili na tayo na magpilitayan eh. Bitaw ako, bitaw nagkuhan ato. Dili na tayo pinangan. No? Kaya nga naman, ang Ginoo na yung hatag sa tuganti. No? Ang atong reward, giandam na sa Ginoo para sa matag-usapan nato. Amen? So as followers of Jesus, we need to do our calling. Nga mao ang pagserbisyo ngadto sa uban. In my conclusion, this verse reveals the heart of God. Muli nag-reveal, nagpakita sa toa sa kasing-kasing ni Kristo diha sa pagserbisyo ngadto sa uban. The King who became a servant, the Lord who humbled Himself, the Savior who gave His life for a ransom for many. The greatest example of service is not found in successful people, kundi it's found in the cross. Jesus served us first so that we can serve others. Amen? Kung kapuyon na guntas atong pagpamuhat, kay tao lang man ta, usay mo batik nagkakapoy, labi na mapunog na ta sa atong mga buluhaton, tan-aw na to ang gibuhat ni Kristo as our example. It will inspire us to do more for the Lord. Amen ba? No? Nga bisan lisod kaayo imata ug buntag kay imuhang cycle sa pagtulog lahi, pero maningkamot jud ka kay mosulod ka sa Ginoo. Di ba? I admire those mga call center na nakasabot na ko na diyan na magatulog usahay. Pero mga yun na ba? Para lang yun ma-serve sa Ginoo. Amen? Amen? Because we are called to serve God. This is our calling, to serve God in everything na nakakari ka nato. Amen ba? No? So dapat walay isa ka nato nga dili magserbisyo. Dili ta mga spectator dili. Kanang magulat lang ta unsay buhaton sa uban. Kaya nga naman, naamantay buhaton. Kaya kitawag man ta para na ay buhaton sa gingharian sa Diyos. Amen? Do your part. Because God sees in secret. Nakita na sa Ginoo sa tago. Amen ba? Let us all stand as we come to God. Siguro ang ako ang kinabuhi ni Kristohan ng usahay kanang dili ta mahimong painful
sa atong pag-serve sa Ginoo. But this time, let us encourage ourselves that the greatest God, ang Ginoo nga pinakagamhanan, ang Ginoo nga pinakadako, nahimo nga ni-serve ka nato. Kinsa man na naging serve kayo. Amen? So let us come before the presence of the Lord.